Kumusta mga kanegosyo? My name is Roy Z, ang inyong negosyo partner. Aalala mo pa ba, nung una kang nakapag-abroad, siguro isa ka sa mga nagsasabing mag-iipon lang ako at pagkatapos ay magninegosyo na ako sa Pilipinas. Pero ang laging tanong ng mga kapwa natin OFW, paano ba ako makakapagsimula ng negosyo kahit nasa ibang bansa ako? Minsan may ipon ka na pero di mo alam kung paano ka magsisimula. Minsan gusto mo na pero natatakot ka dahil baka malugi o baka naman may sinubukan ka ng negosyo noon pero hindi rin nag-workout. Huwag ka maglala kabayan dahil sa video na ito, step by step nating pag-uusapan kung paano nga ba mag-start ng negosyo kahit ikaw ay isang OFW at wala ka sa Pilipinas. Hindi technical at hindi rin komplikado, parang kwentuhan lang mula sa experience ng ilan sa marami nating mga kababayan. But before we proceed, kung bago ka lang sa ating channel, paki-like naman ang ating video bilang suporta. At syempre, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Number 1, simulan mo sa tamang mindset. Tanungin mo ang iyong sarili, bakit nga ba gustong-gusto mong magnegosyo? Para makauwi na ba sa Pilipinas for good? Para may dagdag income habang nagtatrabaho ka sa abroad? O baka gusto mo talaga na magkaroon na ng financial freedom? Kasi kabayan, ang pagnenegosyo, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang commitment, responsibility, ika nga. Kapag malinaw ang dahilan mo, mas magiging matibay ang paninindigan mo. And here is the truth. Hindi mo kailangan maging expert, pero ang kailangan mo ay magkaroon ng tamang attitude. Ngayon na meron ka ng tamang mindset sa pagsisimula ng negosyo, ano nga bang uri ng negosyo ang babagay sa'yo? Ngayon, tanungin mo ulit ang sarili mo. Gaano kalaki ang kaya mong ilabas na puhunan? May oras ka bang i-monitor ang iyong negosyo kahit malayo ka? May mapapagkatiwalaan ka bang kamag-anak o kaibigan na siyang hahawak ng negosyo mo sa Pilipinas? Dito na papasok ang dalawang klase ng negosyo. Number 1 is hands-on business. Ito yung mga negosyo na kailangan ng full attention. Halimbawa, restaurant, food stall, laundry shop at iba pa. Kung OFW ka, kailangan mo ng trustworthy na partner dito sa Pilipinas. Number 2 is low maintenance business. Pwedeng paikutin kahit nasa abroad ka. Halimbawa is online reselling, franchising, digital services at mga vendo machines. Tip lamang kung first time mo pa lamang papasok sa business, magsimula ka sa pinakasimple at maliit na negosyo. Pag-aralan mo muna at huwag na huwag ka agad mag-all in. Number 3, research is the key. Before anything else, mag-research ka. Pag-aralan mo mabuti ang plano mong simulan na negosyo. Oo, kahit busy ka sa trabaho mo sa abroad. Tanungin muli ang sarili mo. Ano nga ba ang mga in-demand sa lugar nyo? Sino ang magiging customers mo? Meron bang competition? Example, kung meron ng palengke na malapit sa inyo, baka hindi na maging effective kung ang negosyo mo ay pagtitinda ng gulay. Pero kung malayo ang tindahan, baka swak na swak ang pagnenegosyo ng sari-sari store. Kung maraming estudyante, pwede mong subukan ng food cart or printing services. Pwede rin ang mga piso wifi na vending machines. Lagi mong tatandaan na ang tamang negosyo is equals sa combination ng right opportunity plus right timing plus tamang tao. At dito na nga papasok yung number 4. Siyempre, dapat meron kang puhunan. Ito madalas yung tanong na siguradong tumatakbo rin sa isipan mo. Magkano ba yung kailangan kong puhunan para magsimula ng negosyo? Ang sagot dito, depende sa negosyong gusto mong simulan. Pero ang good news, maraming negosyo ngayon ang pwedeng simulan sa halagang 20,000 hanggang 100,000 pesos. Pero tandaan mo na huwag mong ilalagay lahat ng naipon mo sa pagnenegosyo. Dapat i-reserve mo at least 30 to 40% bilang emergency fund. Gamitin mo lang din yung mga extra na pera mo para hindi naman masacrifice ang budget mo para sa pamilya mo at sa iba pang mga gastusin. And tip lang ay dapat maghanap ka ng negosyo na mababa ang overhead expenses para hindi ka mabigla sa mga gastusin kada buwan. Kung gusto mo ng mga negosyo na hindi mataas ang risk, pwede mong subukan ang micro-franchising o pwede ka rin magsimula ng reselling business habang tinatansya mo pa at pinag-aaralan mo ang market. Number 5 is human asset.
sino ba ang magpapalakad ng negosyo mo habang nasa ibang bansa ka? Ngayon, ito ang pinaka-crucial na tanong. Sino yung magpapatakbo ng negosyo mo kung ikaw ay nasa abroad? Maaring may nasa isip ka na, pwedeng kapatid, asawa, kaibigan o kapitbahay, pero ang tandaan mo, hindi lahat ng kamag-anak pwede sa negosyo. Ang kailangan mo ay yung mga taong maaasahan, marunong humawak ng pera, marunong makitungo sa customer at mga taong may tamang mindset sa pagnenegosyo na katulad mo. Dapat kausapin mo sila, gumawa kayo ng malinaw na kasunduan at hanggat maaari, meron kayong pirmadong kontrata. Ang hatian sa kita ng negosyo ay pwedeng depende sa magiging usapan nyo. Pwedeng magbigay ka ng percentage o ng sahod, basta malinaw ang duties and responsibilities ng taong hahawak sa negosyo mo sa Pilipinas. And number 6, syempre, kailangan dadaan sa legal process. Minsan, nakakalimutan to ng ibang nagsisimula pa lang sa pagninegosyo. Ang legal papers ay sobrang importante para maiwasan ang problema sa hinaharap, lalo na sa BIR, sa barangay o sa DTI. Kailangan mo lamang namang mag-asikaso ng mga sumusunod. Number 1 is DTI registration. Usually, nagre-range lang yan ng 200 hanggang 500 pesos. Then, asikasuhin nyo rin yung barangay clearance, mayor's permit, and business permit. Pwede rin kayong mag-research online. Pwede kayong kumuha ng DTI certificate through DTI website. Kung may extra budget ka naman, pwede mo itong ipagawa sa mga legit business centers kung nasa ibang bansa ka. Number 7 is dapat i-market mo ang sarili mo. Sabi nga nila, kahit gaano kasarap ang luto mo, kung wala namang nakakaalam na nagtitinda ka, wala ring bibili. So kahit sa simpleng negosyo mo, sari-sari store man yan o simpleng vendo machine, dapat marunong ka pa rin mag-market. Nandiyan ang Facebook. Pwede kang gumawa ng Facebook page para sa online presence. Gumawa ka ng mga videos, mag-upload ng mga magagandang photos sa Instagram. Pwede ka rin gumawa ng account sa Shopee or Lazada. At syempre, ang pinaka-basic, word of mouth advertisement. Sabihan mo yung mga kaibigan at kakilala mo na mayroon kang negosyo at humingi ka sa kanila ng suporta. Kung hindi ikaw magmamanage ng business mo, kausapin at turuan mo yung tao na magiging kapartner mo sa Pilipinas. Madali lang gumawa ng mga post gamit ang Canva or phone camera. Maraming mga apps online ang pwede mong gamitin para i-promote ang bago mong negosyo. Remember, visibility is equals to sales. Last but not the least, ang number 8 is monitoring. Isa ito sa pinaka-importante at dapat mong tandaan bilang isang OFW na nagnanais magsimula ng negosyo. Tamang pagmomonitor sa negosyo kahit ikaw ay nasa ibang bansa. Pwede kang gumamit ng Google Sheets for tracking, Messenger or group chat, weekly reports, video calls. Pwede ka rin magpakabit ng CCTV para nakikita mo yung takbo ng negosyo mo na nasa Pilipinas. Gawin mo itong routine and kahit every 30 minutes lang, every time na wala kang pasok, basta lagi mong tandaan na maging consistent. Kabayan, hindi mo kailangan maghintay ng pag-uwi para magsimula ng isang negosyo sa Pilipinas. Kung may plano, may diskarte at tiwala ka sa iyong sarili. At syempre, kung meron kang tao na trustworthy at meron ding goal na katulad mo, pwede ka na magsimula ng sarili mong negosyo ngayon pa lang. Remember to start small, start smart, at start with a purpose. Kung may mga topic at tungkol sa mga business idea para sa mga OFW na gusto mong gawan natin ng video sa susunod, make sure na i-comment mo yan sa ibaba. I-comment mo na rin kung may naiisip ka ng negosyo ngayon pa lang. Siyempre, huwag kalimutang i-like and i-share ang video na ito kung meron kang natutunan. Don't forget to subscribe para maging updated sa mga susunod na videos na katulad nito.